Pag nawalan ng preno ang inyong sasakyan, huwag niyong ilalagay sa neutral. There's a possibility na lalo yang bumilis. Then kung i-apply ninyo yung handbrake, lalong mahihirapan yung inyong handbrake. Much better na i-stay nyo lang sa drive or kung may time pa nga, mailagay nyo sa low gear, tsaka nyo i-apply ang handbrake. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, nag-post tayo na isang senaryo, no? At kung sakali ngang nawalan tayo ng preno, saan ba dapat nating ilagay, no? I-stay lang ba natin sa drive or much better na ilagay natin sa neutral? So on the idea mga paps, no? Kung may time pa nga at may enough distance pa kayo, much better sana na mailagay ninyo sa low gear hanggang sa bumagal habang ina-apply ninyo yung handbrake. Pero dun sa instances na ang option nyo lang is neutral and handbrake or drive then handbrake, saan nga ba dapat mas okay? Syempre dun tayo sa stay lang tayo sa drive, then tsaka tayo mag-apply ng handbrake. Sa pag-apply ng handbrake, may dalawang paraan eh. Pwede daw yung taas-baba, okay? Pero para sa akin, mas okay yung dahan-dahan lang na pag-akyat. Yan, dahan-dahan lang. Hanggang sa mag-apply siya ng brake, no? At ang suggestion ko, pag mabagal na yung takbo, tsaka nyo siya ilagay sa neutral. Okay? Huwag yung mabilis yung takbo ng sasakyan ninyo, especially sa pababa. Kasi yung pababa, medyo mas complicated yan pag nawalan kayo ng preno. Pag nilagay nyo yan, based on experience to, pag naglagay kayo ng o nilagay niyo sa neutral ang kotse habang pababa, lalong bumibilis yan. Yan. So, yun yung pinaka-idea, no? So, wag niyong ilalagay sa neutral, then tsaka kayo mag-apply ng handbrake kasi lalong hindi babagal yung inyong sasakyan. Much better na naka-stay lang siya sa drive kasi ang mangyayari dyan, maglo-low gear yan hanggang sa magpunta siya doon sa first gear. Then, possible yon nakaangat nyo na yung totally yung inyong handbrake. And yun, wag nyo rin yung basta lang iaangat yung handbrake kasi there's a tendency na kung yung handbrake ninyo is talagang matindi yung kapit, maglalak yun. So, imbis na huminto kayo, hindi kayo hihinto. Kasi nga, mag-i-skid yun. Yan naman yung problema. Kaya nga, di ba, may ABS na brake na kung mapapansin niyo yung idea ng ABS, parang, parang preno, andar, preno, andar, preno, andar. Hindi siya yung pag pinreno mo, hinto yung gulong. Kasi ang gulong, pag nakahinto yan, talagang hindi umiikot, umi-skid. So nawawala ng traction. Okay? So yun yung pinaka-idea. Yan yun. Ang pinaka-tama talaga niyan is, kung doon kayo sa instances na yan, sabihin natin you have a lot of time naman, you have good distance, much better syempre na mag-hazard na kagad tayo para aware yung nasa paligid natin na we have something or emergency yung natin or anytime pwede tayong huminto. Yan, hazard. Then, focus on the steering. Sabi nga, focus on the steering. Yan, kasi dapat mailiko mo ng tama. At wag kayong tatalon kasi pag tumalon kayo, baka doon kayo lalong maaksidente. Ang tendency kasi noon, baka pag talon mo, nauna yung ulo mo, so, lalong kang masasaktan. Or, ang masakit pa niyan, pag talon mo, merong sumunod na sasakyan, kasalubong, or nasa likod mo, natamaan ka naman. So, hindi ideal na tumalon. Okay? Hindi rin ideal na patayin yung makina, no? Pag pinatay mo kasi yung makina, ang effect nun is, titigas yung steering natin. Hindi rin gagana yung preno ng maayos. So, hindi rin talaga yan pwede. Then yun, pag nakapokus na tayo sa steering, okay na, try pa rin natin i-pump yung ating brake. Pwedeng i-pump natin ng dahan-dahan o pump natin siya ng mabilis. Depende kung saan kakapit. Okay, pero ang pinaka-idea doon, normally, dahan-dahan. Try mong i-pump ng dahan-dahan. Okay, sige, sabihin na natin hindi na talaga nagpa-function. Ang common na function kasi niyan, kapag gano'n, yung gagaan na. Ibig sabihin yan, possible walang brake fluid o natagasan na kayo ng brake fluid. Pero, yun nga, doon sa scenario na yun, kung may enough distance pa kayo, is yun, better talaga na ipasok ninyo yung low gear. So yun, possible yan na magkakaroon ng engine brake yan. So kung may manual mode yan, so lagay mo sa manual mode, bawas ka ng bawas ng
ng gear hanggang sa umabot ka sa first gear. Kung sakali namang B, so pwede mong ilagay sa B, although expect yun na parang may konting umpog yan ha. So brace yourself na rin. Yan. Kung sakali namang meron yan yung 3, 2L, yun, dahan-dahan nyo rin ilagay doon. 3, tapos 2, and L. Hanggang sa mapunta kayo sa L. Tapos, pwede nyo i-apply yung handbrake din. Actually, kung kaya nyo nga sabay. Now, sa pag-apply ng handbrake naman, halimbawa, sabihin natin, nalo-low gear nyo naman. Pero, pwedeng naka-drive lang kasi ako, na-experiment ko na rin yan. Naka-style lang ako sa drive. Na-ipreno ko naman gamit yung handbrake. Na actually, hindi lang pwede i-demo kasi nga, wala tayo sa private road. Wala rin ako makitang private road na pwedeng pagdimuhan, masaganda sana. Actually, nagawa ko na yan before, matagal na. Although, hindi naman tayo nawala ng preno, just for experimentation lang din. So, huminto naman kahit nasa drive, na dahan-dahang inangat yung handbrake. Ang idea, huwag nyo lang yung bastang yung todong iaangat. Kasi ang tendency nun, yun nga, mag-i-skid. Hihinto yung preno ninyo sa likod, dudulas. Imbis na maipreno, lalong aabante siya. Mas better yung pwede yung up and down, dahan-dahan. Pwede rin naman yung dahan-dahan lang yung angat. Parang tick, 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 tick. Ganun. Yan. So yun, pepreno na yan. Yun lang naman yung pinaka-idea, no? So again, no, pagdating sa preno, no, mapapansin nyo naman yan wag na wag nyong iaandar ang sasakyan na may malambot na preno. Okay? Ang normal na preno ng sasakyan, from top 100%, ang pinaka-maximum lang niyan is hanggang 50%. Hindi yan umaabot sa floor. Pag umabot yan sa floor, may problema yan. Okay? So yun yung pinaka-idea. Actually, parang mga 60 to 70% nga lang yung apak puwepreno na yung sasakyan Yung 50% sobrang apak mo na yun. Hindi talaga yan naaabot sa floor. So kung umabot sa floor, wag yun nang itakbo. Or kung napansin naman ninyo na sobrang lambot, wag nyo na rin itakbo. Or yung sakaling kailangan mo pang ipump, hindi rin yun ideal, no? Kasi yun, minsan ang problema, brake master, lumulusot na dun sa mga o-ring niya. So kailangan ipapalitan yung brake master ninyo or bilhan ng repair kit. May mga pagkakataon din na pwedeng natatagasan kayo ng brake fluid, kaya nagiging ganyan, no? Kaya normal naman na bumababa yung brake fluid natin. Pero hindi ganun kabilis. And once na nalagyan nyo ng bagong preno, bumabalik yung dapat sa dati. Almost, no? Almost. Kasi normally, pag bumabawas yung brake pad natin, bumababa rin yung brake fluid. Pero pag nagpalit kayo ng bagong brake fluid, ng bagong brake pad, babalik siya doon sa dati. Ganun naman yung usual niyan. So, yun lang yung safety natin, Hindi tayo expert, no? It's an idea. So, may mga instances na pwedeng maka-experience tayo nito. Ang mahalaga lang dito alam natin kung ano yung gagawin natin. May idea tayo kung ano yung posible natin gagawin. And pwede nating i-apply doon sa mga pagkakataon na at least maalala ninyo, napanood ko to Ito yung gagawin ko. Okay? So, yun mga paps, no? Keep safe. Di baling hindi umandar ang sasakyan, wag lang mawala ng preno. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.